Alright, so salamat sa Panginoon na ngayong araw po na ito ay tayo po ay narito at siya po muli ay mangusap sa atin sa ating pong kalagitnaan. Ako lamang po ay tagapagsalita ng Panginoon. But it is the Word of God who will speak to us sa puso natin at yung ating pong reception sa salita ng Diyos ay doon po ay napakahalaga, no? How prepared are we to receive the Word of God? Gaano tayo kahanda ang ating puso na pakinggan ang salita ng Diyos? Yan po ay napakahalaga po sa buhay natin. Ang kwento na ito ay siguro narinig nyo na po, no, na maraming beses sa ibang pang mga preachers or baka ako din mismo ay naituro na din ito. Yung kwento po ng isang demon-possessed man. Isang tao po na sinapian ng masamang espiritu. Siya po ay sumalubong sa Panginoon sa isang region na tinatawag na Gerasenes. So habang nabalitaan po na andun po ang Panginoon, ito pong demon-possessed man, itong sinapian po ng masamang espiritu ng demonyo, ay sumalubong po sa Panginoong Hesus. Nakita po niya doon, marami pong pagkakataon na ito pong demon-possessed na ito ay tinali po nila ng mga tanikala, ng mga kadena, pero kanya lamang pong nalalagot lamang itong mga kadena ito. So imagine po yung isang nagwa-wild na tao, no, na na gusto mong kontrolin pero nagpupumiglas. Hindi ko alam kung nakakita na kayo po ng isang actual na pag-aresto ng isang kriminal na nagpupumiglas. So na-imagine ko po na ito po hinuli po nila, itinali po nila pero nakalas lamang yung kadena. At itong tao na ito ay hindi po siya nagdadamit. At itong tao po na ito ay nakatira ho siya sa mga libingan. Wala pong makakadaan po doon sa lugar na yon dahil kanya pong inaabangan. So, ganun po ang kanyang kalalagayan po na ito. So, nagpuan nilang ang Panginoon, nakita ng Panginoong Hesus, ito pong demon possessed, at nagsalita po ang demonyo sa loob ng taong iyon. Ano po yung sabi kanina? Sabihin na sa natin, ano ang inyong nais gawin sa amin? Ang sabi ng Panginoon, what is your name? Anong iyong pangalan? Sinabi po niya, Legion. Legion. Kasi po, marami daw sila sa loob. I don't know po kung ito'y may connection doon sa isang grupo ng church. The big church. Sabihin ko, the big church. Mayroon po silang tinatawag na Legion. Kaya ang tawag ko sa kanila mga legionary, yung pong mga nandoon. Pero ang legion po pala na salita ay galing po dito na ang ibig sabihin ay demons. Merong legions of angel, legions of demon. So ito po, legions of demons sa loob ng katawan ng taong ito. So nandun po itong mga demonyong ito at sinabi ho na do not torture us. So, merong anticipation doon sa mga demons po sa loob na merong anticipation sa kanila na baka may gagawin ng Panginoong Hesus. Alam po nila na kung sino po ang kausap po nila. Sabi niya, we know who you are. You are Jesus, the Son of the Most High God. Kung babasahin niyo po yung kwento, you are Jesus, the Son of the Most High God. What do you want with us? Do not torture us. Wag mo kaming pahirapan. Pero ang sabi ng Panginoon kasi, sabi niya, kina-cast out na ng Panginoon Hesus. Sabi niya, wag mo kaming i-cast out kung saan man kami gagala. Merong mga baboy dito sa kabila, doon nyo na lang kami i-cast out. Parang nakakahanindig balahibo yung kwentong ito, no? So, kinas out ho ng Panginoong Hesus doon sa mga baboy. Pumunta ho yung mga spirit doon sa mga baboy. At yung mga baboy ho, ay tumakbo po sila papunta ron sa bababa at nalunod ho sila sa tubig, sa lawa. Yung mga baboy po na yon ay namatay ho silang lahat. At kasi siguro maraming pong mga grupo din po na ayaw kumain ng baboy kasi nga ito yung dahilan yung spirit daw po yung napunta doon sa baboy. Ano ba yan? Pero po yung mga spirit po na yun, talaga, yung mga baboy ho ay napunta sa tubig, namatay rin yung baboy. Hindi naman yung baboy na kinakain natin ngayon, hindi naman yung baboy na nandun, ang tagal ng panahon. So, ang tagal ng panahon. Hindi. Pero anyway, yun ang kanilang paniwala. Na dahil yung spirit sa boy napunta sa baboy.
So, yun ang particular situation lamang at hindi po yan universal situation na hanggang ngayon yung kinakatay niyang baboy ay meron pa rin yung masamang espiritu. Hindi po. Kanya lamang, ito yung kan. Bakit yung mga iba hindi kumakain ng baboy? Marami pong dahilan. Clinically ay talagang hindi po magbibigay ng magandang kalusugan din kung marami at parate. Pag marami at parate, ano? So, pwedeng konti at paminsan. Tikim. Gaano kadalas ang minsan? Nakadalas ang minsan. So, ibig sabihin, wala pong kinalaman doon yan. No? Namatay ho yung mga baboy na yon, nalunod po sila doon sa tubig. Ayan po, may picture ho ako dito. Di ko alam kung tataba naman ng mga baboy na ito. So, bakit pa tinatawag yung baboy, no? Yung, kasi, sige. So, sila po'y lumundag ho doon at namatay ho silang lahat. Pagkatapos po, ang taong ito ay nasa tamang pag-iisip na, at nung siya po ay bumalik sa tamang pag-iisip, sabi po niya sa Panginoon, sasama ako. Sasama ako sa iyo. Pero alam niyo pong sagot ng Panginoong Hesus? Kung kayo po ay nakinig kanina sa binasa natin, ang sabi ho, no. Bumalik ka sa iyong tahanan. Bumalik ka at sabihin mo sa iba ang ginawa ng Diyos sa iyo. Sabihin mo sa iba ang ginawa ng Diyos sa iyo. So yung story na to, the message of this passage is not just about God's deliverance from demons, but the transformation of a life into a witness for Christ, telling others about Him. Hindi lamang po yung pagpapalayas po ng demonyo, but ito po ay isang transformation, na itong pagbabago po na ito, transformation po yung pagbabago sa buhay. Yung pagbabago po sa buhay ng isang tao, na kung saan meron na po siyang maikwento sa iba dahil binago siya ng Panginoon. Telling others about what God had done sa kanyang buhay. I believe God had done many things sa buhay natin. 'Di ba? Marami pong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Kanyang umaga pa lang, no? Na kahit na inaantok pero nagising pa rin at pumunta pa rin sa church. That's a miracle from God. Pagising ko kasi natin sa umaga, mayroon pong mga naglalaban. Kalaban po yung pong flesh, kaya laban po yung gawa ng kaaway at yung pong direksyon, guidance ng Panginoon. Saan tayo papanig? Sino ang susundin ho natin? Kung minsan po sa isang araw ay sabihin natin, nanaig talaga ang kaaway ngayon sa araw ko, sa buhay kong ito. Itong araw na ito. O minsan naman sasabihin mo, may isang araw din, sasabihin mo, nanaig ang Panginoon. Bakit kaya mo nasabi yan? Kasi po, dalawang voices araw-araw na maari nating pakinggan. Kaninong boses po ang ating pakikinggan? Whether we obey or not obey, whether we obey God or iba po ang ino-obey natin. We obey our own flesh, our own desires, or yung desire po ng kaaway para sa atin. Kaya po napakahalaga na sa bawat sandali ay tayo po'y meron pong patutuo sa Panginoon. And if we are triumphant, we are victorious doon sa pagsubok ng kaaway sa atin araw-araw, we have the story to tell. Tayo pong, bawat isa sa atin ay meron pong kanya-kanyang kwento na sabihin po natin sa iba yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pag sabi pa, parang wala namang ginawa ang Diyos sa aking buhay. Pag wala po kayong nakikita ang ginawa ng Diyos sa buhay, wala ka talaga masasabi. Kasi wala yatang ginawa mo sa buhay. Pero po, kung sa totoo lang, may ginawa po ang Panginoon. Hindi lang natin nare-recognize. Hindi lang po natin minsan nakikita. Dahil po ang nakikita natin, yung panlabas. Nakita natin yung problema. Hindi natin nakita, behind that problem, merong kalooban ng Diyos. Merong pong purpose ang Panginoon. Behind that sickness na meron tayo, merong purpose ang Panginoon. So we just have to dig deeper and see what's the plan of God sa buhay po natin. And that is already our story to tell to the nations, to others, about how God has done, how much God had done to us, for us. Meron pong tatlong bagay na nais kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. We can see in this passage that God transforms us into His purpose. Into His purpose. Ibinago tayo ng Panginoon para sa Kanyang layunin at hindi para sa ating layunin. Kaya po, pag tayo po'y nag-pray sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, prepare me for your will. Your will be done, not my will, but your will be done. Kung ano pong kalooban mo, Panginoon, yun po ang mangyayari at hindi po yung kalooban ko.
Hindi po yung nais ko, kundi yung nais mo, Panginoon. God transform us. The word transformation po, yung pong sinasabi ko niya, pagbabago po ng buhay. Pag wala pong nagbabago ho sa buhay natin, it's really hard to share our faith to others if there is nothing new. Wala pong nabago sa buhay natin. Wala pong pagkilos ng Panginoon. Hindi po natin naipapakita talaga. Wala pong evidence. Yung pong transformation, yung pagbabago po, kung ganito tayo noon kasama, tapos ngayon, ganun pa rin, walang pagbabago. Ibig sabihin, wala tayong maikikwento. But, tandaan nyo po, nakita nyo po dito sa kwento, God transformed this man. God transformed this man. Binago po siya ng Diyos. Before God can use us, He first transformed us. Binago niya muna tayo bago tayo magamit. So, ibig sabihin po, we cannot just serve God with the old things that we do sa buhay natin. So, we compromise things. Nasabihin natin, okay lang to, naglilingkod naman ako sa Panginoon, so okay lang din tong ginagawa ko ngayon kahit na hindi naman ayon sa kanyang kalooban. Kasi as long as I am serving God. No. God transform us, binago tayo ng Diyos para sa kanyang purpose. And if you want to know what's the purpose of God sa inyong pong buhay, mga kapatid, kung ano pong purpose ng Panginoon sa inyong buhay, you will know His purpose by searching His will, by studying ng kanya pong character, ng kanyang kalooban. Sabi niya, you will know. For I know the plans I have for you, declares the Lord. So God knows His plans for your life. Alam po ng Panginoon, yung plano po niya sa buhay natin. Minsan we don't know our plans. Sometimes nalilito tayo. Ano ba tayo? Dito, doon, ano yung ginagawa natin? Ano yung gagawin natin bukas? Ano yung gagawin natin ngayon? Kung minsan nalilito tayo sa sarili nating schedule. Kung minsan narilito tayo sa sarili nating plano sa ating pamilya. Kung minsan nalilito tayo sa sarili nating plano sa mga trabaho natin. Anong unahin natin? Ito ba yung gagawin? Ito ba yung gagawin? Hindi natin alam yung future. Sino po sa atin kaya ang nakakaalam na po 10 years from now, na alam na po niya yung mangyayari 10 years from now? Sabihin na natin, 1 month from now. Alam niyo na po ba ang mangyayari po 1 month from now? Hindi po natin alam. Pero alam niyo po yung good news, God knows. Alam po ng Panginoon. Alam po niya, why? Because He is the one who created you. And He has planned for you. For I know, sabi niya, the plans I have for you. So He will transform us. He would transform us for His purpose. Ano yung purpose po niya? Para po tayo din. No? Isang purpose ng Panginoon para tayo ay makapaglilingkod, makapag-reflect ng kaniyang kabutihan, ng kanyang kabanalan sa buhay natin. No? To illuminate. Illumine yung kinanta ni Jazz kanina. Illumine. Iba naman yung inumin. Illuminate. Yung liwanag po na nagre-reflect sa atin. To illuminate. No? To shine. No? Iba naman yung illuminate. So, illuminate. To shine. To reflect the goodness, the character of God sa buhay natin. So, yun isa sa purpose ng Panginoon sa buhay natin. Tingnan po natin sa verse na to, 35. And the people went out to see what had happened. Nung nakita po nila, kasi pinalayas ng Panginoon, parang yung taong ito, it's a miracle. Imagine itong taong ito, nabubuhay po siya doon sa mga libingan. But here comes the situation. Jesus met that man at pinalayas na po niya yung masamang espiritu at ito po'y naging nasa tama ng pag-iisip. Ano? Kung kayo po kaya nakakita po na alam yung dating baliw po na nanununtok ng tao pag nakakita sa daan. Pag nasalubong sa daan o bigla ka na lang sinasabunutan. Tapos biglang gumaling. Sa tingin nyo po, hindi kayo magdadalawang isip na lumapit doon sa taong yon. Sabi niya, magaling na ako. Galing ba? Pamamaya, iba na naman, biglang mag-iba yung isip eh. So parang wala kang tiwala, itabi ka doon matulog sa kanya. Baka mamaya, pag biglang sinumpong, Pero dito po talagang the people went out. Para malaman nila, anong nangyari sa taong ito? Bakit? It's a miracle. Talagang kakaiba itong si Jesus. Hindi pa nila alam na si Jesus is God nung panahon na yun. Unlike sa atin ngayon, dahil we are reading the stories, alam natin na si Jesus is God. But during their time po, hindi nila alam na si Jesus is God. At naranasan po nila, anong ginawa ng taong ito? Bakit itong pinagaling po niya? Yung taong tinali natin ng ilang beses ng kadena, nakawala lang din, at nanggugulo, inaabangan niyo yung mga dumadaan doon, biglang gumaling ngayon, at nasa tamang pag-iisip na. So the people went out. They were curious about what had happened to that man.
So when they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out. Ang sinabi po, sitting at Jesus' feet, nandun po, nakikinig, at ano pa, dress. Hindi naman dress to kill, ano? Ibig nakabihis po. Kasi tingnan niyo po, hindi siya nagdadamit ng matagal na panahon. Hindi nagdadamit ito. Minsan sa Pinas ay marami pong nakahubad kasi mainit eh. Talagang sinadya pong hindi nagdadamit yung mga tao, nagiinuman sa kanto, hindi nagdadamit. Pero itong tayo ito, hindi nagdadamit kasi talagang sira talaga yung isip niya. At may demonyo nga po, yun ang pahirap po sa kanya, itong taong ito. At pagkatapos, nakita po nila nakadamit po at in his right mind. Ang ginawa po nila, they were afraid. Kanino po sila takot? Sa tingin niyo po? Kay Jesus sila takot. Hindi doon sa tao. Imagine po, ang Diyos na gumawa ng himala, pinagaling yung tao nyo, itong taong ito, pero ang takot nila kay Jesus. At ang ginawa po ng mga tao, please, sinabi na kay Jesus, leave this country, leave this place. Umalis ka dito. Dahil natakot sila. Ang Diyos na gumawa ng himala, pinalayas po yung demonyo sa katawan ng tao, pinaalis siya doon, sa lugar na yon. Ano? We can't understand. Ang hirap intindihin, ang hirap unawain po. Hindi ba dapat magpasalamat po sila? Thank you for letting this man free from his struggle. Na talagang mayroon pong, he was possessed for many years, demon possessed for many years. Pinalayas po niyo po, pinagaling niyo pong taong ito. Thank you for coming into our place. Pero ang ginawa po nila, no, we're afraid of you. Ano kayang gagawin mo? Ano pa kayang gagawin mo? Buti sana po, kung ang ginawa ng Panginoong Hesus ay pinadami pa niya yung demonyo doon, talaga matakot sila. Pero hindi. O siguro, isa sa mga nila, alam niyo po, mayroon pong theory na nagsasabi, alam niyo po yung nag-insist ho talaga na paalisin ng Panginoong Hesus? Alam niyo po kung sino? Yung mga may-ari ng piggery. yan po ano lang, ano? Yan po theory, ano lang. Pero baka mayroon ding katotohanan yon kasi nasira yung business niya eh. Hindi ba? Ilan yung mga baboy ho na nandoon sa, di ba, pag ibenta, kamahal kayo ng baboy ngayon. Sa ngayon, noon, baka mahal din yan. So, nasira yung kanyang business. Natakot po sila at pinaalis nga nila ang Panginoon. Alam niyo po, kuminsan, even though we do good things, sometimes people are not satisfied. Is that the reality? Relate ba kayo dyan sa inyong totoong buhay? Sometimes you are being good to people, to your family siguro. Family ba? Hindi. Okay. Pamangkin? Hindi na. Baka may mabanggit pa ako na totoo sa buhay nyo. But this is the real situation. Di ba? Sasabihin nyo, oh, I work hard in this country, Japan. I've been working here and I've been helping you there. And it's still not enough. Sasabihin nyo gano'n, ako pa rin ang masama. Sometimes po, kahit na ginawa ng tama, tayo pa rin masama. In the story. Anong masama ang ginawa ng Panginoon? Walang masama ang ginawa ng Panginoon. Pero, siya ngayon ay pinaalis pa rin. Siya pa rin ang masama. Ano? Totoo po yun sa buhay natin, mga kapatid. Situational po yan, sa inyong mga karanasan siguro. Hindi lahat ng ginawa natin ng mabuti ay mabuti rin ang balik. But here's the catch, mga kapatid. Tayo ba'y titigil sa paggawa ng mabuti dahil hindi mabuti ang binalik? No. The will of God is this. We have to always do good to people, even though they are not good to us. Kahit na hindi po mabuti ang kanyang isinukli, we have to always do good. Hindi tayo dapat nagtatanim ng galit, ng hinanakit, ng puot sa puso natin. Bakit po? Dahil forgiveness is very important sa buhay po natin. Ang kapatawaran po, we have been forgiven by God and we should also forgive other people. May ibabaw po ang kapatawaran at ang pag-ibig sa buhay natin. So, urge Jesus to live. Talagang, nila, they plead Jesus to live. Umalis ka dito sa lugar nito. Natakot po sila. But tingnan po natin, God transformed this man from being a demon possessed. Now, he is free and in his right man. In our lives po, sometimes before, tayo po nagiging naggapos ho tayo sa ating mga kasalanan.
gapos ho tayo sa hatred, sa galit, sa selfishness, sometimes sa sarili natin pong lais na layunin lamang. But when Jesus came sa buhay natin, binago po niya tayo. May pagbabago po na dumating sa buhay natin. Why? Because He transformed us into His purpose. May purpose po ang Panginoon. Pangalawang bagay po, God has given us opportunities to witness. Ang sabi po dito, the man from whom the demon possessed had gone out begged to go with him. Begged to go with him, to Jesus, no? But Jesus sent him away, saying, return home. Ito po, maari pong mag-isip tayo, bakit, di ba, maganda naman yung sumama kay Jesus. And yun naman talaga, we all want to be with Jesus. As a believer, di ba? As a Christian people, we want all to be with Jesus. To be His presence. Kaya po, napakagandang umawit, napakagandang makinig na kanyang salita, napakagandang tayo po'y sasamba sa kanya, na sama-sama, may fellowship po. Because if there is fellowship, Jesus is there. If there are 2, 3 gathered in His name, nandyan ang Panginoon. So we always want to be with Jesus. And we understand the desire of this man. Alam po natin yung desire po niya. Lord, I want to be with you. Gusto kong nandyan sa iyo, sasama ako sa iyo. He begged. Tingnan niyo po, he begged. Nagmakaawa ho siya na sama ako, di ba? May mga ganun, sama ako. Di ba? San ulit yung iyong misyon na magpapagaling? Sama ako. Pero sabi ng Panginoon, no. Return home. Bumalik ka sa inyong pinanggalingan. Umuwi ka sa inyong tahanan. Sometimes po, we want to serve Him sa iba't ibang mga kapamaraanan, but we forget to serve God in our own home, in our own family. Sometimes, ay pinaglilingkod natin ang lawak na po ng ating pong ministry, but we fail to minister to our own home. That's very sad. I know one pastor po before. He was successful in everything. He established this, lahat ng church-related leadership ay naabot na ho niya. But, pagdating ho sa kanyang family, ang sinasabi po ng kanyang mga anak, parang hindi sila nabibless. I mean, siguro baka mali ang pagkasabi ko, but ang interpretation po ng kanyang pamilya, parang, the situation is this. They pray na wala pong kasabay na event sa church o kasabay na birthday ng anak ng member, yung pong mga birthday nila. Kasi alam niyo po, pipiliin po ng pastor na yun yung birthday ng anak ng member kaysa birthday nila mismo. Sometimes we are faithful serving people, other people, but we fail to serve God in our own family, in our own home. Are we busy in the ministry, mga kapatid? Are we busy serving God? Or are we busy talking other people's situation, other people's life? That we forget to talk about Christ to our own sons, our own daughters, our own family, our own pamangkin. We fail to share about Christ. Kaya sabi ng Panginoon, go home, return home. And tell your family kung gaano po kabuti ang Panginoon sa inyong buhay. Kasi po, yung success po ng isang tao, kung minsan nakabase din dun sa ating family. So how can we serve other people if we are not able to serve God in our own family? Alam ko po napakahirap itong sabihin as a pastor because I don't know in the future. But God, I know God is working sa pamilya po natin isa't isa. Okay? So, sa mga binata po at dalaga ho dito, kahit wala pa kayong pamilya, but later on, soon, no? Brother Jassel, soon. So, ibig sabihin, you're prepared now, though you are busy in the ministry, but don't forget to serve God in your family. Because that's the foundational. Maraming sitwasyon ho na even sa global situation ng church natin o kahit ibang denominations, pag nakikita mo sa church, puro puti ang buhok.
Dito na lang po sa Japan. Japan, Nazarene. Ilang churches po dito? About 60 churches po ang Japan, Nazarene. Ang makikita niyo pong mga members po doon ay siguro po 80% white hairs. Natatanda na. Hindi po nila kinulayan kasi talaga. Ibig sabihin, lahat halos 80 to 90%. Last Monday po, we have a meeting with the pastors here in Kanto region. Ang Kanto region po ng Church of the Nazarene is Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama. Yung Ibaraki pa pala. Yun ang Kanto region. So, sa Kanto region, mayroon pong ulit na matay yung pastor. Wala na pong papalit ngayon. So, they are asking for preachers. Sabi ko, I have the desire to help, but how can I help? I can't speak Japanese. Hindi ako pwede magsalita kasi they're asking for kung sino sa amin na pwede na kahit puntahan sa hapon, na mag-message doon sa kanila, sa church nila. May mga pastors dito na dalawa yung hinahawakan church. Around Japan po, there are around 15 or 16 churches without pastor. Ganun po yung situation. Bakit ho walang sumusunod na mga young people? Ay, maaring maging judgmental ako, but based on the trend, on the situation, wala na pong young people na sumusunod. At wag na po tayong lumayo mga kapatid, even in our church. Nung maliliit pa ho sila, nandito sila. But now that they have their own life, we can't see them anymore. That's the situation, and that's really a challenge for us. If we fail to minister to our own family, we are really in trouble pagdating sa espiritualidad. Maring tayo po faithful, maring nagpapatuloy tayo, but when we are gone, wala na po ang susunod na henerasyon. So this is the reason why Jesus, hindi po niya immediately na sinabi, okay, come with me, and because I healed you, so you have to serve me back. You want to be, you have to be with me and be my assistant. Maging assistant kita, siyempre ikaw tagbitbit ng aking suitcase. But sabi na Pinog, return home, go home, and tell others about what I have done for you, what God has done for you. Sabihin mo sa iba ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, itong mensahe na ito ay napakaganda. Maybe this is a wake-up call for us na we have really to disciple the next generation. We have to support youth activities. We have to support the young people, encourage the young people. Tulungan po natin ang susunod na henerasyon. If you have kids, we have to train them. You have to share to them who Jesus is. Sa kanilang early age, makikita nila at makilala nila ang Panginoon. Sabi, train up a child in the way they should go. And if they are old, when he or she is old, they will not depart from it. Hindi nila makakalimutan yun. Hindi sila alis. Yung katotohanan na yun. So maybe po, in the situation po, kahit sa Japan at sa iba't ibang bansa, Christians worldwide fail to disciple the next generation. Kung ikumpara po natin ngayon sa ibang grupo like Muslim country, like Muslims, they are fast-growing group, religious group. Kahit bata pa kasi, tinitrain na po nila. At kahit saan sila magpunta, when it's time to pray, they bow down and pray. They bow down and pray. And sabi natin, they have Allah, but we have God. Sabihin natin, we are true, they are not. But we don't disciple our children. We don't disciple the next generation. We don't disciple our own household, our own home. Hindi po natin dinidisipulo yung ating sariling tahanan, mga kapatid. Maring that time will come, sabihin nyo sa akin, Pastor, you don't disciple your own child. Bakit ganyan siya? I'm discipling my children, kahit yung 6 months old pa lang. But again, it's in the hands of God. We should do our part in discipling the next generation. And the rest is God's work, is God's grace sa buhay natin. Nasabi dito sa pangatlong bagay, God has given us a story to tell to the nations, to tell to others. Meron pong kwento po na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi niya, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him.
Ano pong sabi niya? Okay po, hindi lang ako sasama sa iyo na lang, pero babalik nga ako kasi yun ang sabi niyo. At ang ginawa po niya, nasulat po ito, ibig sabihin talagang nangyari po na umuwi siya sa tahanan niya, sinabi niyang totoo doon, at hindi lamang yan, pati sa town po nila. Sa kanilang lugar, sinabi po kung gaano po kabait, kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung paano siya pinalaya. At alam niyo po, imagine the situation, alam ng mga tao kung sino siya. Alam ng mga tao kung sino siya. Dalawang bagay ho kasi pwedeng, maaring ang tao po ay hindi naniniwala kasi alam nila kung sino siya. Or, ang tao ay maniniwala kasi alam niya na kung sino siya, pero binago siya ng Diyos. Di ba? Kung sasabi, uy, alam ko na yan. Sino ba itong taong ito? Ba't ka pa panipaniwala dyan? Di ba? Ganun din naman yun. Ba't ako maniniwala? Pero, nung nakita ho nila na binago ng Diyos, ibang dating ho yung testimony. Ibang dating ho yung patutuo po. There is power in our story when the people see the changes sa buhay natin. When people see the transformation sa buhay natin, ay meron pong kakaibang dating yung ating pong patutuo. Basta sabihin, God is good, I worship God, binago ako ng Diyos. Pero ang buhay, hindi naman nagbabago. So, paano yun? Paano maniniwala ang isang tao? Yung buhay mo nga, hindi nagbabago eh. Tapos sabihin mo, babago eh. Merong ang kwento ng sabing, ito siguro joke lang Ang sabi daw ng isang preacher, I know the way to heaven. Alam ko yung daan sa langit. Sabi niya, lagi alam ko yung daan sa langit. Maniwala kayo sa akin. Isang araw po, naligaw po siya. Naligaw po siya dun sa isang baryo. Sabi po niya, alam ko yung daan sa langit. Ang sabi ng mga tao, yung daan nga papunta dito, pastor, di mo alam eh. Sa langit pa kaya? So mari joke na, pero may katotohanan to. Kung if we don't walk the talk, kung ang ating sinasabi ay hindi nakikita sa buhay natin, litaw lamang yung ating testimonya. No matter how knowledgeable you are, no matter how brilliant you are, kung gaano ka katalino, gaano ka dunong, gaano po kataas ang iyong pinag-aralan, wala pong saysay ho yun kung ang iyong sinasabi ay taliwas sa iyong pinamumuhay. So nakita ho ng mga tao ito. This man told his own story of God's salvation. This man told the people about his own story of this personal encounter with God. Nakita po niya personal. Hindi niya lang basta sinabi, oy, alam niya, binago itong isang taong ito. No, sasabihin niya, binago ako ng Diyos. At nakita nila, binago nga. Nagbigay nga ng himala ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi na siya nakatinikala, may damit na siya ngayon. Kilala siya ng mga tao, walang damit, naglalakad. Nakatira sa libingan. Imagine po kung may nililibing doon, maglilibing kayo, tapos mayroon siya doon. Nandun siya. Hindi matakot yung mga sumama maglibing. No? Kasi nandun siya nakaabang sa libingan. But this man, nakita niya, nakadamit na, at nandun, sinasabi, ang Panginoon ay mabuti. Siguro, napagandang arukin. That is another paper siguro. Kung gagawa tayo pong dissertation o gagawa tayong thesis o gagawa tayo ng term paper, sabihin natin, ano po ang sinasabi ng taong ito kaya? Ang question natin is, anong sinasabi? What's the message? Paano niya ikinuwento yon? Alam niyo po, mayroon pong pattern ho dito. Una sa lahat, siya ay demon possessed. Maaari niyang sabihin, I was demon possessed for how many years? For a long time. But Jesus, I met Jesus, and He freed me from that condition. Pinalaya niya po ako. At ngayon, isa na akong messenger ng kanyang kabutihan. Kapatid, do you remember sa buhay niyo po noon? Ano po yung buhay niyo noon? Bago kayo nakilala ang Panginoon, bago niyo nakilala ang Panginoong Jesus. That is your own story to share. Pag sabi niyo, ganito ako noon. Before I met Jesus. Pero ngayon, I'm a different person. I am the same. May pangalan, aking pangalan same lang. But my character and my
life, what I do is different now. Bakit? I have Christ. Simple lamang. Hindi po siya pumunta sa Bible school itong taong to. He returned home. Hindi po siya nag-aaral ng PhD. Wala siyang theological background. Pero alam niyo mong kwento niya? Ang kwento po niya, possessed siya ng demonyo noon. Pinalaya siya ni Kristo. That is powerful message na maaari nating ibahagi din sa iba. Yung buhay natin na pinalaya ng Diyos. Tayo kaya po mga kapatid ay pinalaya na ng Panginoon? Or we are still bounded by chains of sin? Yung slave pa rin ho tayo sa kasalanan. Or tayo po yung nagtagumpay na po doon. We live above sin dahil po binago tayo ng Diyos. The Spirit of God lives in us and He enables us to live a life that is holy, that is a life that is pleasing into His sight. Ang Panginoon ang siyang tumutulong sa atin para tayo makapamuhay po ayon sa kanyang kalooban. In conclusion, the power of God saves us and His grace transform us. Sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang biyaya, tayo po'y niligtas at binago. Tulad po ng tao na ito na nakatira po sa mga libingan, naging messenger po siya ng kapayapaan o ng pag-asa. Ang ating pong responsibilidad ngayon, our responsibility is to go and tell others what the Lord has done in our lives.